Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, kung saan batas ang issue. So ngayon, pahinga muna tayo sa impeachment case ni VP Sara at ang pag-uusapan muna natin ngayon ay ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Kasi kung matatandaan ninyo, ang NCAP ay ang policy ng MMDA kung saan ang paghuli sa mga motorista na lumabag sa traffic rules ay hindi na face-to-face. Sa halip, kapag nakita ng mga CCTV ng MMDA ang isang motorista na lumabag sa batas trapiko, magpapadala lang sila ng sulat sa may-ari ng sasakyan regarding sa traffic violation na nangyari. Dahil sa maraming motorista ang matatamaan sa pagpapatupad ng NCAP, maraming grupo ng motorista ang umalma sa pagpapatupad nito. Kabilang na dito ay ang grupo ng kilusan ng pagbabago ng industriya ng transportasyon, Incorporated o KAPIT. In fact, noong August 3, 2022, nag-file ang mga grupo ng mga motorista, kabilang ang KAPIT, ng petisyon sa Supreme Court para ideklarang illegal ang NCAP. Bukod pa doon, humingi rin ng KAPIT ng temporary restraining order mula sa Supreme Court para hindi maipatupad ang NCAP habang hindi pa nagdedesisyon ang Supreme Court sa nasabing kaso. Four transport groups are now seeking the intervention of the Supreme Court to stop the implementation of the controversial no-contact apprehension policy in some parts of Metro Manila. The petitioners include KAPIT, Pasang Mazda, Altodap, and ACTO. And the respondents are the cities of Manila, Quezon, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa, where the policy is being implemented, as well as the Land Transportation Office. Hindi nagtagal, nakuha ng mga transport group ang unang victory sa Supreme Court dahil noong August 30, 2022, pinayagan ng Supreme Court ang TRO ng mga transport groups laban sa NCAP. Kaya tinigil muna ng MMDA ang pagpapatupad sa NCAP. Pinatigil muna ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension o NCAP sa Metro Manila. Kasunod yan ang inilabas na temporary restraining order ng kataas-taasang hukuman bilang tugon sa mga inihaing petisyon laban sa umiiral na NCAP sa Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Pero noong May 9, 2025, naghain ng motion ang MMDA para alisin ang TRO sa NCAP dahil magkakaroon ng massive rehabilitation ng EDSA na magdudulot ng malaking traffic. At dahil na rin sa dumaraming traffic violators na hindi kayang i-apprehend ng MMDA isa-isa. Kaya noong May 20, 2025, pagkalipas ng halos 3 taon, inalis na ng Supreme Court ang TRO sa NCAP. The Supreme Court en banc on May 20, 2025, ordered the partial lifting of the temporary restraining order it issued in August 2022 as against the No Contact Apprehension Program or NCAP of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Dahil dito, maraming grupo na naman ng motorista ang umalma sa pagpapatupad ulit ng NCAP. Isa na dito ay ang One Rider Party List na pinangungunahan ni Congressman Rog Gutierrez. In fact, nag-file pa nga si Congressman Rog Gutierrez ng House Resolution para mag-conduct ng inquiry in aid of legislation tungkol sa pagpapatupad ng NCAP. Congress, ano po yung final nyo na bill? Opo, so as most of us were well aware of po now, tuloy na po ang NCAP, yung No Contact Apprehension Policy po natin, at least for the MMDA. So sa amin po, kung nakita po natin wala pa rin pong pagbabago sa implementation, so we pick up where we left off. Ituloy po natin yung ating inquiry. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba yung NCAP? Specifically, kung ano ba yung proseso ng paghuli sa NCAP, kung ano yung mga issue sa pagpapatupad ng NCAP, at kung labag ba sa ating batas ang pagpapatupad ng NCAP. So simulan muna natin kung saan nanggaling ang NCAP at kung ano ba yung proseso ng paghuli sa isang motorista na lumabag sa batas trapiko ayon sa NCAP. As early as November 7, 2002, ang Metro Manila Council o MMC ay naglabas ng MMDA Resolution No. 02-49 na nagbibigay ng authorization sa MMDA na i-adopt ang No Physical Contact Policy. Ang layunin kasi ng No Physical Contact Policy ay para hindi bumagal ang daloy ng trapiko habang ang isang motorista na lumalabag sa batas trapiko ay tinitikitan ng MMDA officer at para na rin mabawasan ang cotton cap sa daan. Noong January 21, 2009, naglabas naman ang MMC ng MMDA Resolution No. 09-02 na nagbibigay ng authority sa MMDA na gumamit ng camera at iba pang makabagong teknolohiya para ipatupad ang No Physical Contact Policy. Although may mga naging dry run ng MMDA sa pagpapatupad ng No Physical Contact Policy, naging permanente ito noong 2016 nung nag-issue ang MMC ng MMDA Resolution No. 16-01 at ito na nga yung issue ng NCAP. So bakit ba inaalmahan ng maraming motorista ang NCAP? Ayon kay Congressman Rog Gutierrez, may mga ilan-ilan ding issues tungkol sa pagpapatupad ng NCAP.
Una, yung timeliness ng pagbibigay ng notice of violation sa rider. Kasi ayon kay Congressman Rog Gutierrez, mayroon daw isang vehicle owner na nakatanggap ng mga notice of violation niya 1 year after nangyari ang violation. One of the issues that we were hearing from our constituents was that sometimes it would take months or even a year. There was one instance where it took a year for the notice of violation to arrive. And when it did arrive, it was multiple at a time. I have no personal knowledge kung paano talaga sinisend ng MMDA ang notice of violation sa mga owners ng vehicle pagdating sa NCAP. So maaari talagang sinisend ang mga notice of violation through registered mail or snail mail. Pero ayon sa MMDA Resolution number 16-01, hindi lang through snail mail pwede ipadala ang notice of violation. Ayon sa Section 2.7, pwede rin ipadala ang notice of violation through private couriers katulad ng LBC o kaya Ninja Van. At di hamak naman na mas mabilis ang mga private couriers na magpadala ng mga document kaysa sa post office. Kaya kung ipapadala ng MMDA ang mga notice of violation through private courier, malulunasan nito ang isang issue ng mga motorista regarding sa late receipt ng notice of violation. So another issue ng mga motorista ay ang notice of violation ay directed daw sa owner ng motor o kotse at hindi sa actual driver ng sasakyan na gumawa ng traffic violation. Yung sa transfer of ownership issue po natin, how is this related to NCAP po, no? Kapag may violation yung isang motorista, pero yung nakapangalan na owner ay already second hand, third hand, or in the case of mga open deed of sale, hindi po, of course, yung delivery address will be different. Hindi po napupunta sa talagang naglabag. Unfairly napapatungan ng penalties yung registered owner kahit na matagal po. Minsan nga, baka patay na po or nakalaan. Ang argument kasi ng MMDA ay kapag ang driver ng sasakyan ay nakabangga o nakadisgrasya, hindi lang driver ang mananagot. May pananagutan din sa batas ang registered owner ng sasakyan kahit hindi siya ang nagdadrive ng sasakyan kapag nakadisgrasya ito. Ang tawag dito ay ang registered owner rule. Ayon sa kasong De Belen versus Fuchs, kapag ang isang motor vehicle ay minamaneho ng tao na hindi registered owner ng sasakyan at ang nasabing tao ay nakadisgrasya ng ibang tao o nakasira ng property, kasamang mananagot sa danyos ang registered owner ng sasakyan na nag-cause ng accident. Pero as of now, ang registered owner rule ay ginagamit lang kapag ang driver ng vehicle ay nag-cause ng injury or damage sa ibang tao. Meaning, hindi pa ginagamit ang registered owner rules sa mga kaso ng traffic violations. Pero, walang rule or batas na nagsasabing hindi pwedeng gamitin ang registered owner rule pagdating sa mga traffic violations. So, ibig sabihin, hanggat hindi sinasabi ng Supreme Court na bawal gamitin ang registered owner rule pagdating sa traffic violations, it is considered valid. Pero ayon sa rules ng NCAP, hindi porket pinadala ang notice of violation sa registered owner ng vehicle, ibig sabihin na automatic na mananagod agad ang registered owner ng sasakyan sa ginawang violation ng driver. Ayon kasi sa Section 2.1 ng MMDA Resolution number 16-01, nakalagay sa unang notice of violation ang date, time, location, at traffic violation na ginawa ng driver. At sa unang notice of violation, ay i-require ang owner na i-reveal ang identity at address ng driver ng vehicle at the time of the violation. Kaya hindi agad-agad pananagutin ang owner ng vehicle. Yung hiling issue naman na nire-raise ni Congressman Rog Gutierrez ay yung shifting road signages ng MMDA na nagkakos ng confusion sa mga rider. Ayon kay Congressman Rog Gutierrez, dahil sa hindi malinaw na mga road signages ng MMDA, pati yung mga pabago-bagong lane sa daan, nakakalito daw ito para sa mga rider na pwedeng maging dahilan sa paghuli sa kanila through NCAP. We have issues with the unclear lane markings and conflicting road signages. I think this has been reiterated by a lot of our constituents. To be honest, may point dito si Congressman Rog Gutierrez. Paano nga naman susunod ang mga motorista sa road signs kung magulo ito? Isang halimbawa dyan na itong video kung saan hindi malinaw kung ano yung pinagkaiba ng dalawang road sign. Kahit na naka-indicate sa ilalim ng road sign kung saang parte ka ng alabang lalabas, hindi mo agad mapapansin yan dahil sa liit ng font size ng road sign. At kung ikaw yung motorista na makikita yan, hindi ka pwedeng huminto sa gitna ng freeway para basahin lang kung ano yung pagkakaiba ng dalawang road sign. At hindi lang yan ang naging problema sa NCAP. Nag-viral din kasi ang isang TikTok video kung saan hindi pinadaan ng isang motorista ang ambulansya habang naka-red light dahil baka mahuli siya ng mga CCTV ng MMDA.
Apparently, dito papasok ang awa ng MMDA sa motorista. Kasi, sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, subject for manual review naman ang mga violations ng motorista na nahuli sa mga CCTV. Kapag nag-violate tayo ng traffic rules para mapatawid ng emergency vehicle, hindi naman daw tayo agad bibigyan ng ticket. Yung pong ating NCAP ay may manual review. Pag nakita naman po na tumawid kayo kahit red, dahil po may emergency vehicle sa inyong likuran, hindi po kayo i-issue ng ticket noon. I-invalidate po kahit na-capture ng mga cameras po natin. So, ang issue sa NCAP ay kung hanggang saan ba ang awa na pwedeng ibigay ng MMDA sa mga motorista. Kasi wala naman sa mga circular ng MMDA ang mga sitwasyon kung kailan hindi nila bibigyan ng ticket ang mga motorista na hindi sumusunod sa batas trapiko. Ang mangyayari dyan is nakasalalay sa awa ng MMDA ang motorista na nag-violate sa traffic laws kasi ang MMDA officer ang magde-decide kung ano ang exempted situation sa pagsunod ng traffic laws at ang degree ng reasonable exemption. Dito nagiging illegal ang NCAP. Kasi ayon sa MMDA Resolution number 16-01, ang kapangyarihan ng MMDA na gumawa ng polisiya regarding sa traffic ng Metro Manila ay nakabatay sa Section 5, Paragraph E ng Republic Act 7924 o tinatawag na MMDA Law. At sabi ng Section 5, Paragraph E ng MMDA Law, may karapatan ng MMDA na magbigay ng guidelines sa pagpapatupad ng kanilang program na may kinalaman sa traffic. Pero ang mahirap dito, wala sa kahit anong guidelines ng NCAP ang kahit anumang exemption kung saan pwedeng i-violate ng motorista ang traffic rules and regulations at hindi siya bibigyan ng ticket. At dahil walang rule or law na nagbibigay sa MMDA ng authority to determine kung ano yung mga exemption sa NCAP, ang pagbibigay ng MMDA ng exemption sa mga nag-violate ng NCAP ay illegal. Kaya, walang karapatan ng MMDA na magsabi kung anong mga situations ang exempted sa NCAP kasi walang rule or regulation ang nagsasabi nito. Otherwise, lalabas na nakasalalay sa pananaw ng MMDA kung ano yung justifiable reason para lumabag sa traffic rules and regulations, which is unfair para sa atin. Kasi ngayon, pwedeng sabihin ng MMDA na pwede kayong lumabag sa traffic rules kung padadaanin nyo yung emergency vehicles. Pero sa susunod, baka hindi na nila gawing exemption yan. So, ang kawawa ay tayo. Dahil wala tayong maiturong batas bilang ebidensya kung ano ba yung exempted sa NCAP at hindi. In my personal opinion, napakaganda ng NCAP dahil ginagawa nitong disiplinado ang mga Pilipino. In fact, noong unang pinatupad ang NCAP, halos lahat ng motorista sumusunod agad sa batas trapiko dahil sa takot na matikita ng MMDA. Pero, ang pagpapatupad ng batas ay hindi dapat nakasalalay sa kagustuhan ng mga pulis at traffic enforcers. Kailangan malinaw ang guidelines kung ano ba yung mga exemptions ng NCAP para hindi matikita ng isang motorista. Yan ang ating video for today. I hope may natutunan kayo. If you like this video, please subscribe and share and I'll see you next time. Session adjourned.